Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Abante News Online. Ito, resibo na mag-uugnay kay dating Speaker Martin Romualdez sa mga diskaya. So, delikado ito. Sisiyasatin ng Senate Blue Ribbon Committee ang report na bumili ng house and lot sa exclusive village sa Makati City si dating Speaker Martin Romualdez gamit ang pangalan ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ito, post. Ito ang sabi ni Lacson, bakit ganon ang koneksyon para pagtiwalaan mo yung isang kontraktor na nasasangkot sa sinasabi ko na ito? 207.5 billion na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung mayroong koneksyon, dapat maliwanagan natin kung bakit ganon kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house in lot sa isang sikat na subdivision sa Makati City. Yon ang pahayag ni Senator Lacson. So ito yung article ng Abante. Ping Lacson, ilalabas testigo. Curly and Sara Diskaya front ni Martin Romualdez property. Ihaharap ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang isang testigo sa Lunes, January 19, upang magbigay ng detalye hinggil sa binili umanong property ni Romualdez sa Makati gamit ang pangalan ng mag-asawang Diskaya. Ito ang sabi ni Lacson, this is a good development. Aabangan natin ito. Actually, merong testigo, kaya nga pinapa-arrange ko na kung pwedeng makausap yung dating may-ari para siya mismo yung magsabi ng mga detalye. Aniya, layunin ng investigasyon na maliwanagan kung bakit ipinagkatiwala ni Romualdez sa mga Diskaya ang pagbili ng mamahaling property sa Makati City. Nang tanungin kung magkano ang binayad sa pagbili ng nasabing property, sinabi ni Lacson na ang dating may-ari ang pinagpasya kung magkano niya ito ibebenta kay Romualdez. Name your price ang usapan. Gusto nating maliwanagan kung magkano talaga nagkabintahan. Nilinaw naman ng senador na bilang pagkilala sa interparliamentary courtesy, hindi niya, ito na naman problema, hindi niya ipapatawag si Romualdez maliban na lamang kung pumayag si Speaker Faustino D. III na paharapin ang Leyte Sulod. Hinabon din ni Lacson si Senator Amy Marcos na dumalo sa hearing upang mailhad niya ang mga nalalaman tungkol sa pinsan niyang si Romualdez. Itinanggi naman ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado ang aligasyon na nakipagkita ito sa mag-asawang Diskaya upang gamitin bilang front sa pagbili ng bahay sa Makati City. Sinabi ni Attorney Ade Pajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, na walang alam ang kanyang kliyente sa sinasabing transaksyon. Representative Romualdez has not met with the Diskaya and has only heard of them based on what is being said in media reports. As such, the claim in the report about using the Diskayas as front in the property purchase is outright baseless. Ipinaalala rin ng abogado ang testimony ni Curly Diskaya sa pagdinig sa Kamara Representative noong September 2025 kung saan sinabi nito na gusto ko lang
pong linawin na wala po akong diretsang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon kay Speaker Romualdez. Ito na. Medyo mas exciting na ito kung totoo itong testigo na sinasabi ni Senator Lacson na magdidiin kay Romualdez. At least, mawawala yung speculation na prinoprotektahan niya si Romualdez. Kasi nung una, kaya nawalan ng gana ang ibang mamamayan nung lumabas si Orly Gutesa, imbes na tutukan na ni Lacson yung mga sinasabi ni Gutesa, follow the lead, the evidence, wala, kini-question niya ang credibility ni Gutesa eh. Kaya ako personally na turn off ako kay Senator Lacson the way he handles Orly Gutesa. Ngayon, hindi na natin malaman nasaan si Gutesa. Buhay pa ba? Kung buhay, sino ang may hawak sa kanya? Sayang yung kay Gutesa. Sinasabi ni Senator Lacson na malakas daw sana ang ebidensya kay Romualdez kung nagpakita si Gutesa sa DOJ. Wala nang tiwala yung tao sa DOJ. So, sayang si Gutesa. Ito ngayon, pakinggan natin, i-monitor natin January 19, itong testigo na magsasabi na si Romualdez ginamit lang niyang front ang mag-asawang Diskaya para makabili ng Sana ma-develop itong lead na ito kasi kailangan talagang may managot eh. Saldico and Romualdez. Si Saldico, nandyan na yung warrant of arrest. It's just a matter of time na maaresto, mapabalik sa bansa, mapakulong. Magkakaroon na ng hustisya kung mapakulong nila si Saldico. Tanong, alam ba nila na saan si Saldico? Kaya ba nilang pabalikin at ikulong dito? Suntok sa ban. So dito ngayon kay Romualdez, this is a good development. Sana magkaroon ng hindi nila, baka itong testigo nito baka maging Gutesa na naman na biglang mawala at hindi na mahagilap. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuhaon na niya ang ngero nga buslot ni nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya. Balay. So maayo na gyud nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atok. So maayo na nga tan-awon dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan padi na sa nagkuan ani. Daghang salamat. Inaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo Oo. pobre. Pila kuya imong anak? Isa Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro Sumepro. o So kada adlaw kada ka trabaho. taga adlaw. Domingo ang may trabaho po. Pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Masuporta ro gyud.
Ragid pagpalit bugas unsa pa dek kinahanglan Bugas ra gyud ang makuan kuya, mga port. bugas ragid. Sa panangero kuya nga pangatop. So Wa na gid mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ragid sa pagkaon napagid binulan nga motor Oh, salamat kayo kuya.